Marakonting tis na lang mahal ko. Hinding-hindi na tayo maghihirap muli. Malapit na akong umuwi at bit-bit ko ang susi para sa pangarap nating dalawa at para sa buong barangay. Magiging reyna ka na ng sarili nating buhay. Iyon ang mga salitang paulit-ulit na naglalaro sa isip ko habang mabilis kong hinihiwa ang mga sariwang tulingan sa palengke ng Eastern Summer. Ang boses ni Nico sa telpo, no kagabi, ay parang musika, isang pangakong nagpapawi sa lahat ng pagod ko sa pagtitinda ng isda mula madaling araw. 7 buwan na siyang nasa barko, tinitiis ang alat ng dagat at layo ng pamilya para lang makaipon kami para sa ice plant ng kooperatiba. Sa bawat hapdi ng sugat sa aking mga daliri dahil sa kaliskis at tinik, iniisip ko ang mukha ng asawa ko. Ang hirap ng buhay manging isda rito sa amin, palaging talo sa presyo ng mga malalaking komersyante. Pero sabi ni Nico, siya ang tatapos sa sumpang iyon. Panginoon, gabayan niyo po ang asawa ko. Ingatan niyo siya sa gitna ng karagatan. Bulong ko sa sarili habang nagpupunas ng pawis gamit ang gilid ng aking duster. Masaya akong umuwi sa bahay, bit-bit ang paborito niyang tuyong danggit at sariwang gata. Gusto kong malinis ang lahat bago siya dumating sa susunod na linggo. Pero pagtapak ko pa lang sa pintuan, hindi ang amoy ng luto ni Mang Ruben ang sumalubong sa akin. Isang lalaking nakasuot ng barong, bitbit ang isang itim na folder ang nakatayo sa tapat ng aming hapagkainan. Ang aking biyenan si Mang Ruben ay nakayuko lang at hindi makatingin sa akin. "Kayo po ba si Mrs. Mara Dalisay Abad?" Tanong ng lalaki. Ang boses niya ay malamig, walang emosyon, parang isang hatol ng kamatayan. "Opo, ako nga. Bakit po, May? Nangyari ba sa asawa ko? May aksidente ba sa barko?" Ang bilis ng tibok ng puso ko. Nanlalamig ang aking mga palad at ang supot ng gata na hawak ko ay parang gustong kumawala sa aking mga daliri. "Wala pong aksidente, Mrs. Narito po ako para iserve ang final notice of foreclosure para sa Bangkang Esperanza at sa lupang kinatitirikan ng bahay na ito." Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang Esperanza. Yon ang bangkang iniwan ng tatay ko bago siya nawala sa laot. Yon ang buhay namin. Anong foreclosure nagkakamali kayo? Wala kaming utang. Maayos ang bayad namin sa lahat, nauutal kong sabi. Pakiramdam ko ay kinakapos ako ng hininga. Ang bawat salita ay parang kutsilong bumabaon sa dibdib ko. Inabot niya sa akin ang isang papel. Sa ibaba ng dokumento, malinaw na nakasulat ang pangalan ni Nico bilang principal borrower. At sa tabi nito, may isang pirma sa ibabaw ng pangalang Liza Manalo Abad Spouse. Spouse. Asawa. Nanigas ang buong katawan ko. Parang binuhusan ako ng kumukulong tubig na biglang naging yelo. Liza Manalo. Sino si Liza at bakit siya ang nakasulat na asawa ni Nico? Hindi ako ito. Hindi ko pirma ito. At sino itong babaeng ito? Hiyaw ko habang nanginginig ang buong katawan. Tumingin ako kay Mang Ruben, naghahanap ng sagot ng pagtangi ng kahit anong depensya. Pero nanatili siyang tahimik, nilalaro ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng lumang mesa. "Tay, alam niyo ba ito, Tay? Sumagot kayo?" "Mara, anak, pasensya na. Gusto lang naman ni Nico na mapabilis ang proyekto sa Tacloban. Kailangan ng collateral, kailangan ng taong may credit line sa bangko." Mahinang sagot ni Mang Ruben, hindi pa rin tumitingin sa akin. Ang sakit. Ang sakit-sakit na marinig ang pagtatanggol ng sarili niyang ama sa kataksilang ito. Habang ako ay nagpapakapagod sa amoy, isdang palengke ang asawa ko ay may ibang asawa sa papel para lang sa pera. O baka hindi lang para sa pera. Biglang tumunog ang cellphone ko sa bulsa. Isang text message mula kay Nico. "Mahal, baka hindi muna ako makatawag mamaya. Heavy traffic sa dadaanan ng barko namin. I love you. Wait for me." Sinungaling. Walang traffic sa gitna ng dagat. Ang galit na kanina ay parang apoy ay biglang naging isang malamig na desisyon. Hindi ako iiyak sa harap ng lalaking ito.
Hindi ako magmamakaawa kay Mang Ruben. Ilang buwan na siyang hindi sumasakay ng barkota. Ay sabihin niyo ang totoo. Hindi nakasagot si Mang Ruben. Ang kanyang pananahimik ang pinakamasakit na kumpirmasyon. Walang barko, walang dagat, meron lang isang malaking tasinungalingan na binuo nila sa likod ko habang ako ay nagdarasal gabi-gabi para sa kaligtasan niya. Kinuha ko ang folder sa ibabaw ng mesa. Hindi ko pinansin ang tawag ni Mang Ruben. Mabilis akong pumasok sa kwarto at kinuha ang maliit kong ipon sa ilalim ng kutsyon. Ang perang dapat ay pambili ng gamot ni Mang Ruben at panghanda sa pag-uwi ni Nico. "Mara, saan ka pupunta gabi na delikado ang daan patungong Tacloban?" Sigaw ni Mang Ruben mula sa kusina. Hindi ako lumingon. Hindi ko na kailangan ng paalam. Kung ang asawa ko ay kayang pumatay ng dangal at pumatay ng alaala ng tatay ko sa pamamagitan ng pagsangla sa Esperanza, kaya ko ring sunigin ang lahat ng tulay na nag-uugnay sa aming dalawa. Lumabas ako ng bahay diretsyo sa paradahan ng mga jeepney patungong terminal. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, parang may nakakabit na kadena sa aking mga paa, pero ang isip ko ay kasing talas na ng labaha. Pupunta ako sa Tacloban. Hahanapin ko ang kumpanyang yon. At haharapin ko ang babaeng nangahas na gamitin ang apelido ko at ang lalaking pumatay sa aking pagkatao. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, habang umaandar ang sasakyan palayo sa aming barangay, isa lang ang panalangin ko sa Panginoon. Huwag niyo po akong hayaang manghina hanggat hindi ko na ibabalik ang bawat patak ng luha at pawis na ninakaw nila sa akin. Nico, akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat? Nagkakamali ka. Dahil ang asawang iniwan mo sa Pampangayon ay handa ng sumumba sa pinakamalakas na daluyong, mahanap lang ang katarungang kinuha mo. Malamig ang simoy ng hangin sa Tacloban, pero ang bawat hininga ko ay parang may kasamang bubog na sumusugat sa aking lalamunan. Halos 5 oras ang biyahe mula sa aming baryo sa Eastern Samar, 5 oras na punong-puno ng mga tanong na walang sagot na mga alaala ni Nico na isa-isang nabubura ng katotohanan. Pagbaba ko sa terminal, hindi ako nag-aksyaya ng panahon. Bitbit ang lukot na dokumento mula sa naniningil ng utang, mantanong-panong ako hanggang sa marating ko ang isang modernong gusali malapit sa downtown. L&N Cold Storage and Logistics. Yon ang nakasulat sa karatula. Ang L para kay Liza at ang N para kay Nico. Ang galing. Ang pangarap naming mag-asawa na magkaroon ng sariling pasilidad para sa mga mangingisda, itinayo niya pala rito, pero sa ilalim ng ibang pangalan at sa piling ng ibang babae. Tumingin ako sa sarili ko sa refleksyon ng salamin ng isang katabing tindahan. Ang duster ko ay gusot-gusot na, ang aking tsinelas ay manipis na ang swelas, at ang aking mga kamay ay amoy isda pa rin kahit anong kuskus ko. Samantalang ang mga taong pumapasok sa gusaling yon ay amoy pabango at bihis profesional. Biglang bumuhos ang ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ko. Sumilong ako sa tapat ng isang jewelry shop na katabi lang ng opisina nila. Doon sa kabila ng malinaw na salamin, nakita ko siya. Si Miko. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng seaman. Wala ang pagod sa kanyang mga mata na madalas niyang ikwento sa akin sa video call. Naka-polo shirt siya na mukhang mahal maayos ang gupit ng buhok at may hawak na baso ng kape. Sa tabi niya ay isang babaeng maputi naka-office attire at may matamis na ngiti. Si Liza. Kitang-kita ko kung paano hinawakan ni Nico ang bewang ng babae. Kumuha siya ng isang maliit na pelos na kahon mula sa bulsa niya at binuksan ito. Isang gintong kwintas na may pendant na hugis puso. Isinuot niya ito kay Liza at pagkatapos ay hinalikan niya ito sa no. Ang halik na dati ay para sa akin lang tuwing magpapaalam siya bago ang kanyang deployment. Napaatras ako. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang martilyong dumudurog sa aking pagkatao. Naalala ko ang 3 taon na hindi ako bumili ng kahit isang bagong damit. Naalala ko ang mga gabing tuyo lang ang ulam ko para lang makatipid at maipadala ang bawat sentimo sa kanya para sa investment namin. Naalala ko ang mga panalangin ko sa simbahan na inaalay ko para sa kaligtasan niya sa laot. Lahat ng yon napunta lang sa kwintas na suot na yon ng ibang babae.
Lahat ng sakripisyo ko naging pambayad lang sa aircon ng opisina nila. Nico? Bulong ko pero ang boses ko ay nalunod sa ingay ng ulan at busina ng mga sasakyan. Hindi ko na mapigilan ang mga luha ko. Hindi ito luha ng pagmamakaawa, kundi luha ng isang pusong unti-unting namamatay at muling nabubuhay para sa paghihigante. Gusto kong sumugod sa loob. Gusto kong sampalin siya sa harap ng lahat. Gusto kong isigaw sa mundo na asawa ko ang lalaking yan. Pero bago pa ako makahakbang, tila naramdaman ni Nico na may nakatingin sa kanya. Lumingon siya sa direksyon ng bintana. Ang mga mata naming dalawa ay nagtagpo. Nakita ko ang gulat, ang takot at ang panandaliang pagguho ng kanyang kumpiyansa na makilala niya ako. Sa isang saglit, naging estrangyo kami sa isa't isa. Imbes na lumabas at magpaliwanag imbes na humingi ng tawad, nakita ko ang unti-unting pagtigas ng kanyang mukha. Lumapit siya sa binta, ay hindi para buksan ang pinto, kundi para hawakan ng tali ng makapal na riles ng kurtina. Dahan-dahan, habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata, hinila niya ang kurtina. Tinakpan niya ang mundong binuo nila ni Liza. Ikinulong niya ako sa dilim sa labas ng gusali sa ilalim ng malakas na ulan. Parang isang sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na saktan ang ginawa niya. Itinanggi niya ako ng walang kahit isang salita. Nakatayo ako roon basang-basa nangangatog ang katawan, hindi habil sa lamig, kundi dahil sa pot. Ang pagmamahal na itinanim ko sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng naging abo. Panginoon, patawarin niyo po ako sa gagawin ko. Bulong ko sa gitna ng hagulol. Dahil ang Mara na nakilala ni Miko na matay na, kasabay ng paghila niya sa kortinang yon. At ang Mara na kaharap niya ngayon, hindi titigil hanggat hindi siya nawawala ng lahat gaya ng kinuha niya sa akin. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng jeepney pabalik sa aming barangay ay tila pag-ikot din ng kutsil o sa aking dibdib. Gabi na nang makarating ako sa aming baryo. Ang amoy ng alat at tuyong isda na dati ay nagbibigay sa akin ng ginhawa, ngayon ay tila sumasakal sa akin. Hindi pa man ako nakakababa sa tricycle malapit sa aming bahay, ramdam ko na ang mga mata ng mga kapitbahay. Sa tapat ng sari-sari store ni Aling Tess, tumigil ang tawanan ng mga lalaking nag-iinuman. Ang mga babaeng nagsitsismisan ay biglang nagbulungan sabay sulip sa akin na parang ako ay isang sugatang hayop na naghahanap ng mapagtataguan. Si Mara ba yan? Bakit basang-basa at parang galing sa lapir? O trinig kong bulong ng isang kapitbahay. Kawawang bata. Kaya't kalabaw rito yun pala ang asawa ay nagpapakasarap na sa Tacloban kasama ang mistisang empleyado ng bangko. Sagot naman ng isa pa na hindi man lang nag-abalang hinaan ng boses. Ang hiya ang matinding kahihiya, ang nararamdaman ko ay halos magpalunod sa akin. Gusto kong tumakbo, gusto kong sumigaw na hindi ako biktima, na hindi ako dapat kaawaan. Pero nanatiling tuwid ang aking likod. Nilampasan ko sila ng hindi tumitingin kahit na ang bawat hakbang ko ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Pagpasok ko sa bahay, nadatnan ko si Mang Ruben na nakaupo sa dilim tanging ang upos ng kanyang sigari, ang nagbibigay ng kaanting liwanag. Ang bahay na binuo namin ni Nico sa loob ng 5 taon ay tila isang malaking libingan ngayon. Umuwi ka na pala, tipid niyang sabi. Isang tunog ng dila na lalong nagpakulo ng dugo ko. Bakit hindi niyo sinabi sa akin tae? Ang boses ko ay mababa, pero nanginginig sa pot. Bakit hinayaan niyo akong magmukhang tanga sa harap ng buong barangay? Bakit hinayaan niyo si Nico na itapon ang danggal ko para lang sa malamig na opisina sa Tacloban? Dahan-dahang tumayo si Mang Ruben. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita ko ang kanyang mukhang puno ng kunot, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagod sa aking mga tanong. Mara anak. Ang lalaki ay lalaki. Minsan naliligaw ng landas lalo na kung malayo sa pamilya. Sabi niya sabay buntong hininga ng kanyang paboritong linya, hayaan mo na. Hayaan ko na.
Halos matawa ako sa pait. Hinayaan niyang gamitin ang pangalan ng ibang babae bilang asawa niya. Isinangla niyang Esperanza ang bangka ni tatay at alam niyo yung Alam niyo, pero nanahimik kayo habang kinakain niyo ang pagkaing binibili ko mula sa pagtitinda ng isda. Para ito sa ikabubuti nating lahat. Biglang sigaw ni Mang Ruben ang kanyang boses ay yumanig sa manipis na dingding ng aming bahay. Ang projektong warehouse na yan ni Nico, yan ang mag-aahon sa atin sa hirap. Kapag natapos yan, hindi na tayo lulukuyin ng mga komersyante. Magkakaroon tayo ng pera, Mara. Ano ba naman ang kaunting sakit ng loob kumpara sa kinabukasan ng buong barangay at ng pamilya natin? Nanlamig ako. Ang taong itinuring kong pangalawang ama, ang taong inalagaan ko nang magkasakit siya, ay handang itinda ang aking pagkatao para sa isang gusaling gawa sa semento at yelo. Kinasangkapan niyo ako, Tay. Kinasangkapan niyo ang tiwala ko. Sabi ko nang may boses na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Huminga ng malalim si Mang Ruben at umiwas ng tingin. Magpahinga ka na, Mara. Darating si Nico bukas. Kausapin mo siya ng maayos. Huwag mong sirain ang pagkakataong ito dahil lang sa selos. Tandaan mo, kailangan ng kooperatiba ang pirmang ibinigay niya sa bangko. Hindi ako sumagot. Pumasok ako sa aming kwarto at tinitigan ang aming wedding photo na nakasabit sa dingding. Hinubad ko ang aking wedding ring, ang murang ginto na binili namin sa palengke noon, at inilapag ito sa ibabaw ng dokumento ng foreclosure. Maya-maya, may narinig akong kaluskos sa labas ng bintana. Isang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan na tumitigil sa tapat ng aming bakod. Hindi ito jeepney. Isang mamahaling SUV ang nakatigil doon. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang anino ang lumabas at sa ilalim ng ilaw ng post, nakita ko ang mukha ni Nico. Pero hindi siya mag-isa. Sa loob ng sasakyan, nakita ko ang refleksyon ng isang babaeng may suot na gintong kwintas. Biglang bumukas ang pinto ng aming bahay nang walang katok. Mara, narito na ang asawa mo. Sigaw ni Mang Ruben na may halong tuwa na tila ba walang nangyaring masama. Tumayo ako sa gitna ng sala, nakakuyom ang mga palad. Pagpasok ni Nico, amoy na amoy ko ang mamahaling pabango na humalo sa amoy ng kanyang pagtatraydor. Mahal, pati ni Nico, ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng lason. May kailangan tayong pag-usapan. Tungkol ito sa benta ng warehouse, at tungkol sa papel na kailangan mong pirmahan para sa Benka Pier. Tumingin ako sa kanya mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay kay Mang Ruben na tila naghihintay ng aking pagsunod. Hindi ko pipirmahan ng kahit ano, Nico. Ang sabi ko, ang bawat salita ay kasing tigas ng bato. Nawala ang ngiti ni Nico. Ang kanyang mga mata ay naging madilim at mapanganib. Mara, huwag mong subukan ang pasensya ko. Alam mo kung anong nakataya rito? Kung hindi ka pipirma, mawawala sa atin ang lahat. At baka makalimutan mong nasa akin ang titulo ng Esperanza. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin sapat na para maramdaman ko ang kanyang hininga. Huwag mong kalimutan, Mara. Sa baryong ito, ako ang bayani. At ikaw lang ang asawang walang alam. Kinabukasan, nagising ako sa ingay ng tawanan sa labas ng aming bahay. Sumilip ako sa bintana at halos mabitawan ko ang basong hawak ko. Naroon si Nico sa gitna ng kalsada, pinalilibutan ng mga mangingisda. Namimigay siya ng mga balumbo ng sigari, yaw at ilang bote ng mamahaling alak. Para sa inyo yan, mga kasama. Hindi na tayo magtitiis sa barya-baryang bayad ng mga taga-Maynila. Kapag operational na ang warehouse natin, tayo na ang magdidikta ng presyo. Sigaw ni Nico. Mabuhay si Nico, salamat, Pards! Hiyaw ng mga lalaki. Ang asawa ko ang lalaking nagnakaw ng dangal ko at nagsangla ng bangka ng tatay ko ay kinikilalang bayani sa sarili naming bakuan. Samantalang, ako na ilang taong nagtiis para mapanatiling bukas ang munting kooperatiba ay tila naging anino na lamang sa kanilang mga mata. Pumasok si Nico sa bahay. Bakas ang tagumpay sa kanyang mukha. Inilapag niya ang isang makapal na dokumento sa lamesa.
Sa tabi nito ay isang mamahaling ballpen na may tatak ng kumpanya niya sa Tacloban. Mara, let's be professional about this. Itong pinapapirmahan ko sa iyo ay para sa transfer of rights ng Benka Pier. Alam mo naman na ang pamilya niyo ang may hawak ng lease nito mula sa munisipyo. Sabi niya, sabay upo na parang siya ang may-ari ng bahay. Professional, Nico. Galing ako sa Tacloban. Kahapon nakita ko kayo ni Liza. Nakita ko ang kwintas. Nakita ko ang paghila mo sa kurtina. Sabi ko ng diretso, walang kurap. Tumigil ang kamay niya sa pag-aayos ng papel. Lumingon siya kay Mang Ruben na nasa sulok lang tila naghihintay ng hudyat. Pagkatapos tumingin siya sa akin, hindi na asawa kundi isang malupit na negosyante. Mara, listen to me. Whatever you saw, it was part of the investment. Liza is a key person sa bangko. Kailangan ko siya para ma-approve ang mga loans natin. Hindi mo ba naiintindihan I'm doing this for our future? Para sa atin ito. Para sa atin o para sa inyo? Lumapit ako sa kanya. Ginamit mo ang bangka ni tate na collateral nang wala akong alam? Isinulat mo ang pangalan ng babaeng yan bilang asawa mo? Ganun na ba kababa ang tingin mo sa akin, Nico? Na kaya mo akong bilhin ng mga matatamis mong salita? Biglang hinampas ni Nico ang mesa. Ang tunog ay yumanig sa buong kusina. Wala kang alam sa negosyo, Mara. Ang alam mo lang ay maglinis ng isda sa palengke. Kung hindi ko ginawa yon, mabulok na lang tayo rito sa Eastern Summer. You wanna talk about honor? Honor won't put food on the table. Honor won't build that warehouse. Kinuha niya ang aking kamay. Pilit na ipinapahawak ang ballpen. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Naramdaman ko ang panginginik ng aking braso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pandidiri. Pirman mo ito o mawawala sa iyo ang esperansa bukas na bukas din. Ang bangka na pinakamamahal mo kukunin ng bangko at gagawing panggatong, isang pirma lang, Mara. I'll make sure na babayaran ko ang utang at mababalik sa iyo ang titulo ng bangka. Isang pirma lang at mananahimik ako tungkol sa lahat. Tumingin ako sa dokumento. Sa ilalim ng bawat technical na salitang Ingles, irrevocable transfer, liability, guarantor, ay may nakatagong patibong. Ramdam ko sa aking sikmura na kapag pinirmahan ko ito, hindi lang Benka ang mawawala sa akin. Paano kung ayaw ko? Hamon ko sa kanya. Ngumiti si Nico isang meeting kasing talim ng kidlat. Kung hindi ka pipirma, sasabihin ko sa buong barangay na ikaw ang dahilan kung bakit hindi matutuli ang proyekto. Sasabihin ko sa kanila na dahil sa selos mo, hinayaan mo maghirap ang lahat. Tingnan natin kung saan ka pupulutin kapag isinumpa ka ng bawat mangingisda rito. Binitawan niya ang kamay ko at lumabas siya ng bahay. Iniwan ang dokumentong tila isang sumpa sa ibabaw ng aming hapag. Naiwan akong nakatayo nang inginig ang buong katawan. Tumingin ako sa labas, nakita ko ang mga mangi, ingisdang kumakaway kay Nico umaasa sa pangarap na ibinebenta niya. Biglang tumunog ang luma naming radyo sa sulok. Isang babala mula sa pag-asa. May namumaong bagyo sa dagat Pasipiko at direktang tatama ito sa aming pampang sa loob ng 2 araw. Kinuha ko ang papel at pinasa itong muli ng masinsinan. Doon ko napansin ang isang maliit na sugnay sa dulo na hindi binanggit ni Nico. Isang sugnay na magpapabagsak sa akin sa oras na makuha niya ang gusto niya. Madilim ang langit kasing, dilim ng timpla ng isip ko habang naglalakad ako patungo sa pampang. Ang hangin ay nagsisimula ng humagupit dala ang amoy ng paparating na unos. Pero hindi ang bagyo ang inaalala ko. Hawak ko ang dokumentong iniwan ni Nico ang papel na magiging hatol ko kung pipirma ako o magiging mitsa ng gulo kung tatangi ako. Pagdating ko sa kooperatiba, nakita ko si Kapitan Berting at ang ilang mga mangingisda na abalang nagtatali ng kanilang mga bangka. Nang makita nila ako, tumigil sila. Ang tingin nila ay hindi na puno ng galit kundi puno ng pakiusap. Mara, tawag ni Kapitan Berting. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga kamay ay magaspang at sunog sa araw. Kinausap kami ni Nico.
Sabi niya ikaw na lang daw ang hinihintay para ma-release ang pondo para sa bagong warehouse. Alam mo namang malaki ang utang na loob namin sa asawa mo dahil nagbigay siya ng advance para sa mga bagong lambat namin, di ba? Napatitig ako kay Kapitan. Advance. Anong advance, Kap? Tanong ko habang unti-unting nanlalamig ang aking mga paa sa buhanginan. Iyong perang ginamit namin tambayad sa matrikula ng mga anak namin at pambili ng gamot noong nakaraang buwan. Sabi ni Nico galing yan sa project fund nyo. Pero kailangan daw itong warehouse para hindi mabawi ng mga investor ang pera. Mara kapag hindi natuloy ang pinapirmahan niya sa'yo, kukunin ng mga tao sa Maynila ang mga bangka namin bilang pambayad sa utang. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang hayop na yon! Hindi lang ako ang itinali niya sa leeg. Itinali niya ang buong barangay. Ginamit niya ang kahirapan ng mga mangingisda para maging panangga niya laban sa akin. Utang na loob. Ang pinakamalakas na kadina sa kulturang Pilipino at ngayon, ito ang sumasakal sa akin. Naglakad ako palayo sa kanila papunta sa isang liblib na bahagi ng Pampang kung saan nakasadsadang esperansa. Gusto kong mapag-isa. Gusto kong umiyak at isigaw sa dagat ang lahat ng uwat na loob na ito. Hindi ka ba napapagod, Mara? Isang boses ng babae ang pumutos sa katahimikan. Lumingon ako at halos hindi ko makilala ang babaeng nakatayo sa ilalim ng isang puno ng niyog. Si Liza. Wala ang kanyang mamahaling office attire. Naka-jeans lang siya at t-shirt at may malaking pasa siya sa kanyang braso na pilit niyang itinatago. Ang kanyang mukha ay maputla, malayo sa reyna na nakita ko sa Tacloban. Anong ginagawa mo rito? Wala rito si Nico? Matabang kong sabi. Ang galit ko ay handang sumabog pero may kung anong lungkot sa mga mata niya na nagpahinto sa akin. Alam ko, naroon siya sa munisipyo, nakikipag-inuman sa mga opisyal. Sabi ni Liza. Lumapit siya sa akin, sapat na para maamoy ko ang ulan sa kanyang damit. Mara, kailangan natin mag-usap. Hindi bilang asawa at kabit, kundi bilang dalawang babaeng niloloko ng iisang lalaki. Natawa ako ng mapait. Niloloko, ikaw ang nakasulat na asawa sa bangko, Liza. Ikaw ang binibigyan ng kwintas. Ikaw ang kasama niya sa aircon habang ako ay naglulubog sa amoy ng isda. Sinabi niya sa akin na balo na siya. Biglang sigaw ni Liza ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Sabi niya namatay ang asawa niya sa panganganak 3 taon na ang nakalilipas. Pinaniwala niya ako na nag-iisa siya sa buhay. At nung nalaman ko ang totoo, nung nakita kita sa labas ng opisina, huli na ang lahat. Nakabaon na rin ako sa utang dahil sa kanya. Bakit ka pa rin sumasama sa kanya kung alam mo na ang totoo? Tanong ko habang timititigan ng pasa sa braso niya. Dahil wala na ako mapuntahan, Mara, galing ako sa hirap at naniwala ako na ang warehouse na ito ang magliligtas sa akin. Pero nalaman ko ang balak niya kagabi. Lumingon si Liza sa paligid, sinisigurong walang nakikinig. Nico is planning to sell the whole project to a merchant from Manila. Ang lahat ng pirmang nakuha niya sa inyo sa mga mangingisda at ang pipirmahan mo sa pier, ibebenta niya yon sa isang bagsakan. Nanlaki ang mga mata ko. Anong ibig mong sabihin? Ang warehouse ang bengka lahat ng assets ng kooperatiba. Ita-transfer niya sa pangalan ng Manila Merchant pagkatapos yung makuha ang huling pirma mo. At ang masama, Mara, ang loan sa bangko hindi niya babayaran. Maiiwan ang pangalan mo bilang guarantor. Kapag tumakas siya, dala ang pera ng merchant, ikaw ang hahabulin ng bangko. Ikaw ang makukulong at ang buong barangay ay mawawalan ng bangka dahil lahat sila ay nakapirma bilang kooperatiba. Napaupo ako sa buhanginan. Ang bigat ng bawat salita ni Liza ay parang pagguho ng bundok sa ibabaw ko. Hindi lang pala niya ako gustong nakawan ng dangal. Gusto niya akong i-bound sa utang at ipakulong habang siya ay nagpapakasarap sa pera ng ibang tao. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong ko sa kanya. Kinuha ni Liza ang isang folder sa kanyang bag at iniabot sa akin. Dahil nung nakita ko ang mukha mo nung hinila niya ang kurtina, nakita ko ang sarili ko. Ayaw kong maging bahagi ng pagwasak sa buhay ng maraming tao, Mara.
Nareto ang mga original copies ng mga peking dokumento na ginawa niya. Gamitin mo ito. Bago pa ako makasagot, biglang kumulog ng malakas. Ang unang patak ng ulan ay bumagsak kasing bigat na mga luhang hindi ko mailabas. Tandaan mo, Mara. Bulong ni Liza bago siya mabilis na lumakad palayo. Bukas kapag natapos ang bagyo, pipilitin kanyang pumirma sa harap ng lahat. Huwag kang papayag. Dahil kapag pumirma ka, wala nang matitira sa atin. Naiwan ako mag-isa sa pampangyakap, ang folder na puno ng mga lihim ni Nico. Ang dagat ay nagsisimula na magwala at ang esperansa ay tila humihingi ng tulon sa bawat hampas ng alon. Hawak ko pa rin ang folder na ibinigay ni Liza habang tinatahak ko ang daan pabalik sa aming bahay. Ang bawat pahina sa loob nito ay parang isang piraso ng matalim na bubog na sumusugat sa aking kamay. Ang hangin ay lalong lumalakas, nagliliparan ang mga tuyong dahon at ang mga alon sa dagat ay tila nagnanggalit na mga higante. Pero sa loob ko, may mas malakas na bagyong namumuo. Paano nagawa ni Miko ang lahat ng ito? Paano niya nagawa itinda ang pag-asa ng mga mangingisda na itinuri siyang kapatid? Paano niya nagawa baluti ng napakaraming kasinungalingan ang bawat gabi na magkasama kami? Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Bulong ko. Pero bago ko pa matapos ang aking maikling dalangin, naramdaman ko ang isang matinding pag-ikot ng paligid. Ang mundo ay biglang tumagilid. Ang tunog ng hangin ay naging isang mahinang ugong sa aking pandinig. Sinubun kong kumapit sa isang puno ng niyog pero ang aking mga tuhod ay tila naging tubig. Malamig na pawis ang namuo sa aking noo at ang sikmura ko ay biglang bumaliktad. Mara, Mara! Ano nangyayari sa'yo? Rinig ko ang boses ni Aling Tess pero parang nanggagaling ito sa ilalim ng dagat. Pagkatapos nyon, naging itim ang lahat. Nagising ako sa amoy ng alkohol at sa tunog ng ulan na humahampas sa bubong na yero ng Barangay Health Center. Ang puting kisame ay umiikot pa rin ng bahagya. Sa tabi ko nakita ko si Dr. Elena, ang matagal ng doktor sa aming baryo na seryosong nakatingin sa isang maliit na papel. Gising ka na pala, Mara? Huwag ka munang biglang babangon, medyo mababa pa ang blood pressure mo. Malumanay na sabi ni Dr. Elena. Ano pong nangyari? Siguro po ay dahilan sa puyat at pagod sa palengke. Sabi ko pilit na bumabangon habang iniinda ang sakit ng ulo. Kailangan ko na pong umuwi. Baka hanapin ako ni Mang Ruben. Hinawakan ng doktora ang aking kamay. Ang kanyang tingin ay puno ng kahulugan, isang halong saya at matinding pag-aalala. Mara, nakunan ka na noon, di ba? 3 taon na ang nakalilipas. Tanong niya. Tumanggo ako, naramdaman ang pamilyar na kirot sa aking puso. Iyon ang pinakamadilim na bahagi ng buhay namin ni Nico. Ang sanggol na hindi namin nayakap, ang dahilan kung bakit kami naging desperado na makaahon sa hirap. Kaya kailangan mong mag-ingat na yon, Mara, higit kailanman. Sabi ni Dr. Elena habang iniaabot sa akin ang resulta ng lab test. Hindi lang pagod ang nararamdaman mo, Mara, buntis ka, 2 buwan na. Para akong binuhusan ng nagyaylang tubig. Buntis na yon sa gitna ng lahat ng kataksilang ito, sa gitna ng bagyong ito na handang lumunod sa aming lahat, napatitig ako sa aking tiyan, isang maliit na buhay. Isang anghel na nabuo sa panahong, ang ama niya ay abala sa pagbuo ng impyerno para sa akin. Ang saya na dapat ay naramdaman ko ay napalitan ng isang nakakasakal na takot. Panginoon, bakit na yun pa? Bakit sa ganitong pagkakataon? Ang tanong na paulit-ulit na dumarating sa aking isipan. Ang luha ko ay kusa ng pumatak hindi dahil sa tuwa kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na protektahan ng batang ito mula sa sarili niyang ama. Mara, alam ko ang mga bali-balita sa barangay tungkol kay Nico. Bulong ni Dr. Elena, hinahaplos ang aking buhok. Pero isipin mo ang batang ito. Huwag mong hayaang madamay siya sa gulo ng mga matatanda. Magpakatatag ka. Nagpasalamat ako at lumabas ng health center.
Ang signal number 4 ay opisyal na. Ang mga tao ay nagmamadaling magpako ng mga tabla sa kanilang mga bintana. Ang langit ay kulay ube at tabo isang babala ng paparating na delubyo. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si Nico na nakatayo sa veranda, may hawak na baso ng alak. Nang makita niya ako agad siyang lumapit, wala ang galit sa kanyang muka, kundi isang plastik na pag-aalala. Mara, saan ka galing? Hinanap kita kay Aling Tess. Sabi niya hinimatay ka raw. What happened? Are you okay? Is it the stress? I told you should just sign the papers para matapos na ang lahat ng ito. Sabi niya, pilit na hinahawakan ng aking balikat. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay tinitingnan ko ng may buong pagtitiwala. Ngayon, wala na akong nakikita. Kundi isang estranjero, isang halimaw na nakasuot ng mukha ng aking asawa. Ayos lang ako, Nico. Nahilo lang ako dahil sa hangin, malamig kong sagot. Iniwas ko ang aking katawan sa kanyang hawak. Hindi ko sasabihin sa kanya, hindi muna ngayon. Ayaw kong magkaroon siya ng panibagong bala para kontrolin ako. Mara, look at the weather. Ang bagyong ito, it's going to be big. It's a sign. Kailangan nating masecure ang pier bago tuluyang bumagsak ang ekonomiya ng baryo. Please, for our future, for the family we're building. Sabi niya, ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta, pero ang kahulugan ay isang lason. Ang pamilyang binuo namin, gusto kong isigaw sa mukha niya ang tungkol kay Liza, tungkol sa warehouse sa Tacloban at tungkol sa batang dinadala ko. Pero nanatiling tikom ang aking bibig. Pag-isipan ko, Nico, pagkatapos ang bagyong ito, sabi ko habang naglalakad papasok sa kwarto. Hindi na pwedeng maghintay, Mara. The investors need the confirmation tonight. One signature and we can move the equipment to a safer place. Sigaw niya mula sa likuran ko. Pumasok ako sa kwarto at isinara ang pinto. Inilabas ko ang folder ni Liza mula sa aking bag at itinago ito sa ilalim ng aming altar sa tabi ng estatwa ng mahal na birhen. Humarap ako sa salamin at hinawakan ang aking tiyan. Ang aking mga daliri ay nanginginig. Sa labas, ang hangin ay sumisigaw na parang isang libong kaluluwa. Anak bulong ko, pang-ako hindi ka lalaki sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Kahit anong mangyari, poprotektahan kita. Kahit na ang kailangan kong kalabanin ay ang sarili mong ama. Ang desisyon ay buo na. Ang pirma na hinihingi ni Nico, ibibigay ko sa kanya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi isang pirma para sa kanyang tagumpay, kundi isang hatol para sa kanyang pagbagsak. Ang dagundong ng langit ay tila galit ng libu-libong mangingisdang niloko ni Nico. Sa labas, ang mga puno ng niyog ay halos humalik na sa lupa sa tindi ng hangin. Ang aming maliit na bahay ay lumalangit-ngit, parang anumang oras ay lulunukin kami ng bagyo. Pero sa loob ng kwarto, mas nakakasakal ang katahimikan. Nakatitig ako sa aming altar. Ang estatwa ng mahal na birhen ay tila nakatingin din sa akin, saksi sa bawat luhang pumatak habang hinahawakan ko ang aking tiyan. Dito sa loob ko, may isang munting pintig ng puso. Isang buhay na hindi pa mulat sa mundo, pero ramdam na ang pait ng tadhana. Pumasok si Nico nang hindi kumatok. Amoy alak siya, hinaluan ng amoy ng ulan at desperasyon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hawak ang dokumento ng transfer of rights. Marawala na tayong oras. Ang mga investors sa Maynila nag-aabang na ng scan ng pirmang ito bago maputol ang signal ng kuryente. Sigaw niya, halos malunod ang boses sa ingay ng hangin. Isang pirma lang at magiging ligtas ang lahat. Hindi mo ba nakikita ang bagyong ito ang magpapatunay na kailangan natin ng matibay na warehouse? Ang Benkanayang ay mawawasak lang kung hindi natin semento ang pundasyon. Tumayo ako ng dahan-dahan. Bawat galaw ko ay maingat iniisip ang batang nasa loob ko. Humaktang siya palapit at ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay nagdulot ng matinding pagbaliktad ng aking sikmura.
Naramdaman ko ang pait sa aking lalamunan, ang morning sickness na pilit kong itinatago. Para sa pamilya natin ito, Mara. Pagmamalambing niya, biglang nagbago ang tono. Hinawakan niya ang aking mga balikat. Naalala mo ba, noong nawala ang anak natin 3 taon na ang nakalilipas? Sabi mo noon, gagawin natin ang lahat para hindi na muling makaranas ng hirap ang susunod nating magiging anak. Ito na yon, mahal. Ito na ang pagkakataon nating bumawi. Gusto kong isuka ang lahat ng lason sa kanyang muka. Ginamit niya pa ang alaala ng pumanaw naming sanggol para lang makuha ang gusto niya. Napakawalang hiya, napakawalang puso. Nico, sabi ko sa boses na mahinahon pero may talim ng labaha. Kung pipirma ako, maibabalik mo ba sa akin ang titulo ng Esperanza? Maibabalik mo ba ang danggal ko na kinalimutan mo sa Tacloban? Bahagyang natigilan si Nico. Kumislap ang takot sa kanyang mga mata, pero mabilis itong napalitan ng isang mapanlin lang na ngiti. Siyempre mahal, lahat ng gusto mo. Kapag nakuha ko ang pondo mula sa benta ng rights, babayaran ko ang bangko. Tayo ang magiging pinakamayaman sa barangay na ito. Pangako yan? Tanong ko. Pangako. Sa harap ng altar na ito, Mara, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kinuha ko ang ballpen. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri, pero bago ko idikit ang dulo nito sa papel, mabilis kong pinindot ang record button sa cellphone ko na nakatago sa ilalim ng isang lumang panyo sa ibabaw ng lamesa. Sabihin mo muli, Nico. Sabihin mo na ang lahat ng ito ay para sa akin at hindi mo ibebenta ang kooperatiba sa mga taga-Maynila. Sabihin mo na hindi mo ako iiwan gaya ng balak mong gawin. Ano bang pinagsasabi mo? Mahal, nababaliw ka na ba dahil sa bagyo? Siyempre hindi kita iiwan. I love you, okay? Now sign the paper. Halatang naiirita na siya, pero kailangan niya ang pirma ko, kaya pilit siyang nagpapakitang tao. Dahan-dahan kong inilagay ang aking pirma sa ibaba ng dokumento, pero hindi ang aking totoong pirma. Ginamit ko ang isang bahagyang binagong ukit ng aking pangalan, isang bagay na alam kong madaling mapapatuna, yang hindi wasto sa oras na makarating ito sa korte. Kinuha ni Miko ang papel ng may kasabikan. Parang isang buhay ang nakakuha ng biktima. Finally, litas na tayo, Mara. Pupunta lang ako sa munisipyo para mag-send ng email bago mawalan ng signal. Dito ka lang, huwag kang lalabas. Malakas ang hangin. Mabilis siyang lumabas ng kwarto. Hindi man lang ako binalikan ng tingin. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagbawas ng bigat sa aking dibdib. Naiwan akong mag-isa sa kwarto habang ang ulan ay patuloy na nagwawala sa labas. Kinuha ko ang cellphone ko at itinigil ang recording. Nakuha ko na ang kailangan ko. Ang kanyang pangako, ang kanyang pag-amin na para sa amin ito na magagamit ko laban sa kanya kapag nalaman ng lahat ang balak niyang pagbenta sa kooperatiba. Humarap ako muli sa altar. Panginoon, patawarin niyo po ako sa pagsisinungaling ko ngayon. Pero kailangan kong maging matalino para sa batang ito. Sa labas narinig ko ang pag-alis ng sasakyan ni Miko. Kasabay nito ang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pundasyon ng aming bahay. Ang laban ay hindi na lang tungkol sa paghihigante. Tungkol na ito sa kaligtasan ng isang buong barangay at ng buhay na dinadala ko. Hindi ko hahayaang manalo ang dilim. Dahil ang bagyong ito gaano man kalakas ay lilipas din at sa pagsikat ng araw sisiguraduhin kong wala nang matitira sa mga kasinungalingan ni Nico. Ang barangay hall ay puno ng amoy ng basang kahoy pawis at takot. Dito nagtipon ng halos lahat ng pamilya ng mga mangingisda para sumilong sa tindi ng bagyong Signal number 4. Pero sa gitna ng kadiliman, tanging ang mga rechargeable lamp ang nagbibigay ng liwanag sa harap kung saan nakatayo si Nico. Hawak niya ang papel na pinirmahan ko kanina. Nakasuot siya ng raincoat, mukhang pagod pero puno ng enerhiya ang kanyang boses. Mga kasama, makinig kayo, sigaw ni Nico. Pilit na nilulunod ang ingay ng hanging humahampas sa mga bintana. Hawak ko na ang huling dokumento. Dahil sa pagmamahal ng asawa ko sa ating lahat, pinirmahan na ni Mara ang transfer of rights. Ngayon masisiguro ko na sa inyo pagkatapos ng bagyong ito.
Hindi na tayo babalik sa putikan. May pondo na tayo para ayusin ang bawat bangkang nawasak at itayo ang warehouse na magliligtas sa ating kabuhayan. Narinig ko ang mahihinang palakpakan at mga bulong ng pasasalamat mula sa mga nanay na nakaupo sa sahig. Si Aling Tess ay napaiyak pa sa tuwa. Nakita ko ang pag-asa sa mga mata nila, isang pag-asa na alam kong nakatapak sa isang malaking patibong. "Salamat, Nico! Salamat, Mara!" Sigaw ng isang mangingisda mula sa likuran. Dahan-dahan akong tumayo mula sa madilim na sulok ng hall. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, tila may humihila sa akin pabalik. Pero tuwing nararamdaman ko ang pintig sa aking sinapupunan, lalong tumitibay ang aking loob. "Nico?" Sigaw ko. Tumigil ang lahat. Lumingon si Nico sa akin, ang kanyang ngiti ay biglang naging pilit. "Mara, bakit ka narito? Sabi ko sa'yo, mana, tili ka sa bahay. Delikado ang kalagayan mo." "Ang delikado rito, Nico, ay ang mga salitang lumalabas sa bibig mo," sabi ko habang naglalakad palapit sa kanya sa harap ng entablado. "Ano bang sinasabi mo, mahal? Stress lang yan, dalhin niyo siya sa klinik." "Hindi ako aalis," bulyaw ko. Hinarap ko ang mga mangingisda, ang mga taong kasama ko sa hirap at dinhawa sa palengke. "Mga kasama, mahal ko ang barangay na ito. At dahil mahal ko kayo, hindi ko hahayuang maging biktima kayo ng isang taong ang tanging mahal ay ang kanyang sarili." Inilabas ko ang aking cellphone at itinaas ito. "Nico, sabi mo sa akin kanina ang warehouse na ito ay para sa amin. Sabi mo hindi mo ibebenta ang karapatan natin sa mga taga-Maynila. Pero ano ito?" Pinindot ko ang play. Ang boses ni Nico ay umalingaw. Now sa buong hall malinaw at walang dudang sa kanya. "Ay forward mo na ang scan ng pirma ni Mara sa merchant sa Manila. Kapag pumasok na ang bayad sa account ko, bahala na sila rito. Let them rot with their debts. I'll be out of this stinking fishing village before the storm even ends." Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang gumalot sa barangay hall. Mas malakas pa ang tunog ng boses ni Nico kaysa sa bagyong nasa labas. Nakita ko ang unting pagbabago ng mukha ng mga tao mula sa pag-asa naging pagkalito hanggang sa maging purong galit. "Nico, totoo ba ito?" Tanong ni Kapitan Berting, ang boses niya ay nanginginig sa pot. "Hindi fake yan. Ginawa lang yan ni Mara dahil nagseselo siya. Inggit lang siya dahil si Liza ang kasama ko sa negosyo." Sigaw ni Nico, ang kanyang mukha ay naging kulay ube sa tindi ng presyon. Hinarap niya ako, mabilis na lumapit at hinablot ang aking braso. "Ibigay mo sa akin yan, Mara. You're destroying everything." "Destroying what, Nico? Ang balak mong pagnanakaw." Itinulak ko siya ng buong lakas. "Hindi lang yan. Narito rin ang mga kopya ng original documents mula sa bangko. Ang mga pirma nyo na ginamit niya bilang collateral nang hindi nyo alam ang tunay na laman ng papel. Nico, isinangla mo pati ang esperansa ang bangka ng tatay ko." Ibinato ko ang folder sa gitna ng hall. Nag-agawan ang mga mangingisda na basahin ang mga papel. Ang bawat pahina ay patunay ng kataksilan. "Hayok ka, Nico. Pinagkatiwalaan ka namin." Sigaw ni Aling Tess, sabay bato ng isang plastik na bote sa kanya. "Makinig kayo, para sa inyo rin ito. We need the money." Pagmamakaawa ni Nico, pero wala nang nakikinig. Ang mga lalaking kanina ay pumapalakpak sa kanya. Mayon ay unti-unti nang lumalapit sa entablado na may kuyong na mga palad. "Mara?" Bulong ni Nico, tumingin siya sa akin, may halong takot at matinding galit. "Pagsisisihan mo ito. Sisiguraduhin ko na wala kang matatanggap na kahit isang sentimo. Papatayin kita sa gutom, pati ang batang yan." Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto niya ang kanyang sinabi. Alam na niya. "Wala kang mapapatay, Nico." Sabi ko, ang boses ko ay kasing lamig ng ulan. "Dahil simula sa oras na ito, hindi ka na bahagi ng buhay ko at hinding-hindi mo hahawakan ang batang ito." Biglang isang malakas na tunog ng pagbagsak ng yero ang narinig mula sa malayo. Ang warehouse na bagong tayo at hindi pa tapos.
Ang pundasyon ay nagsisimula ng bumigay sa tindi ng hangin. "Ang warehouse!" sigaw ng isang bata. "Huwag kayong lalabas," utos ko. "Nico, tignan mo. Yan ang pundasyon ng mga kasinungalingan mo. Buguho at guguho gaano man karami ang perang nakawin mo." Nico looked defeated, pero ang apoy ng put sa kanyang mga mata ay hindi pa namamatay. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagong panganib ang dumating. Ang tubig baha ay nagsisimula ng pumasok sa loob ng hall. "Ang tubig! Tumataas ang tubig!" Sa gitna ng unos, kailangan kong mamili ituloy ang paniningil kay Nico o iligtas ang mga taong naging pamilya ko na sa loob ng maraming taon. Ang tubig ay parang gutom na hayop na mabilis na gumagapang sa loob ng barangay hall. Malamig, madumi at dala ang amoy ng burak at alat ng dagat. Sa labas, ang hangin ay hindi na lang humahagulgol. Ito ay sumisigaw na parang 1,000 demonyong gustong lamunin ang aming maliit na baryo. "Ang mga bata! Itaas ang mga bata sa mga mesa!" sigaw ni Kapitan Berting. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Nico. Hindi siya tumutulon sa paglipat ng mga gamit. Sa halip, pilit niyang isinisilid sa kanyang waterproof bag ang mga peking dokumento at ang kanyang laptop. Ang kanyang mga mata ay balisa pabalik-balik ang tingin sa pintuan at sa gumuguho naming pangarap sa labas. "Nico, anong ginagawa mo? Tumulong ka rito?" sigaw ni Aling Tess habang pilit na binubuhat ang kanyang sakong bigas. "Wala kang pakialam sa bigas nyo. Ang equipment sa warehouse kailangan maisalba. Kapag nabasa yon, wala nang pambayad ang merchant sa akin." Bulyaw ni Miko. Hinarap niya ang ilang manginggis. Dang kanina lang ay binigyan niya ng alak. "Kayo, sumama kayo sa akin. Kailangan natin takpan ng tarapal ang mga generator sa warehouse. Babayaran ko kayo ng doble, triple." Nagkatinginan ang mga lalaki. Sa gitna ng hirap, ang alok na pera ay tila isang tukso sa gitna ng impyerno. 2 mangingisda ang nagsimulang humakbang patungo sa kanya. "Huwag-huwag kayong sasama sa kanya," sigaw ko. Ang boses ko ay nanginginig pero puno ng otoridad. Hinawakan ko ang aking tiyan na ramdaman ng isang matinding kaba. "Ang warehouse na iyon ay isang patibong Dr. Elena. Sabihin niyo sa kanila." Lumapit ang doktor. Abasang-basa rin ang laylayan ng kanyang puting gown. Nakita ko ang construction niyan mga kasama. Ang simento ay hinaluan ng sobrang buhangin para makatipid. Ang pundasyon ay hindi sapat para sa ganitong kalakas na bagyo. Kapag pumunta kayo ron, para kayo naglakad papasok sa sarili ninyong kabaong. Nagsisinungaling sila, gusto lang nila akong pabagsakin. Sigaw ni Nico habang hinahablot ang braso ng isang mangingisda. "Tara na pera. Ito, buhay ito ng pamilya nyo." "Pera o buhay, Nico?" tanong ko habang humaharap sa kanya. Ang tubig ay nasa itaas na ng aking tuhod. "Yan lang ba ang mahalaga sa'yo? Kahit mamatay ang mga taong ito basta makuha mo ang bayad mula sa Manila." "Diyos ko po, Nico. Anong klaseng tao ka na?" Isang nakakangilong tunog ng nababali na bakalang umalingang na mula sa direksyon ng pampang. Ang aming bengka, ang pier, na pilit niyang kinukuha sa akin, ay unti-unti nang nilalamon ng naglalakihang alon. Ang mga post nito ay parang mga toothpick na isa-isang nababali. "Ang pier ko! Ang rights ko!" sigaw ni Nico. Parang nawala siya sa sarili. Akmang tatakbo siya palabas ng hall suong sa dilim at hagupit ng hangin. "Nico, huwag delikado!" sigaw ni Mang Ruben. Ngayon ko lang nakita ang aking biyenan na umiiyak. Lumapit siya sa kanyang anak at niyakap ito sa baywang. "Anak, tama na, hayaan mo na, ang pera dito ka lang." "Bitawan mo ako, ta. Kapag nawala ang pier, wala nang halaga ang warehouse. Kukunin ng bangko ang lahat sa akin." Tinulak ni Nico ang kanyang matandang ama. Bumagsak si Mang Ruben sa tubig. Tumama ang ulo sa kanto ng isang bangko. "Tay!" sigaw ko. Mabilis kaming lumapit ni Kapitan Berting para alalayan ng matanda. Ang dugo ay humalo sa maduming tubig baha. Tumingin ako kay Nico. Wala siyang pakialam. Ang kanyang tingin ay nakapako lang sa labas sa kanyang nawawalang kayamanan.
Sa sandaling yon, nakita ko ang kabuuan ng kanyang pagkatao. Isang lalaking walang kaluluwa. Isang halimaw na nilamon na ng sariling ambisyon. Sige Nico, umalis ka. Sabi ko sa boses na puno ng pait. Pumunta ka sa warehouse mo. Isalba mo ang mga bakal at semento mo. Pero tandaan mo ito kapag lumabas ka sa pintuang yan, wag na wag ka ng lilingon. Dahil wala ka ng pamilyang babalikan, wala ka ng asawa, wala ng ama. At hinding-hindi mo masisilayan ang anak na dinadala ko. Natigilan si Nico. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mukha ay parang isang maskarang nabasag. Nakita ko ang isang segundong pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Pero bago pa siya makapagsalita, isang malakas na hampas ng hangin ang nagpabukas ng marahas sa pintuan ng hall. Isang malaking anino ang bumungad sa amin. Ang bubong ng warehouse, isang dambuhalang yero, at bakal ay tinangay ng hangin, at nayon ay diretso itong humahampas patungo sa aming direksyon. Dapa lahat kayo dapa, sigaw ni Kapitan Berting. Niyakap ko ang aking tiyan at binaluktot ang aking katawan sa ilalim ng isang matibay na lamesang kahoy. Ang tunog ng pagkawasak ay nakakabingi. Ang bawat pagyanig ng lupa ay tila katapusan na ng mundo. Nang tumigil ang ingay, tanging ang hagulgol ng hangin at ang iyak ng mga bata ang narinig ko. Dahan-dahan akong tumingala. Ang pintuan ng barangay hall ay wala na. At si Nico, wala na si Nico sa kinatatayo niya. Ang tanging naiwan ay ang kanyang waterproof bag na palutang-lutang sa maduming tubig. Ang mga dokumentong pinaghirapan niyang kunin ay isa-isang nilalamon ng baha. Nico? Sigaw ni Mang Ruben habang pilit na tumatayo kahit naming-inig. Tumingin ako sa labas sa gitna ng kadiliman at ulan. May nakita akong anino na pilit na gumagapang patungo sa pampang patungo sa gumuhong warehouse. Si Nico. Kahit sa gitna ng kamatayan, ang pera pa rin ang pinipili niya. Hinawakan ko ang aking tiyan at huminga ng malalim. Ang sakit sa aking puso ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Ang bagyong ito ay kinuha ang lahat ng material na bagay sa amin, pero nilinis din nito ang aming buhay mula sa mga kasinungalingan. Pangginiun, kayo na po ang bahala sa kanya, bulong ko. Iligtas niyo po ang anak ko. Yan lang ang tanging hiling ko. Ang amoy ng kuryenteng nasusunog ay humahalo sa malansang amoy ng baha. Iyon ang pinakamapanganib na amoy sa gitna ng ganitong kalakas na bagyo. Mula sa kinaroroonan namin sa barangay hall, nakikita ko ang mga kislap ng asul na apoy sa direksyon ng warehouse. Ang mga kable ng kuryente na hindi maayos ang patakakabit ay sumasayaw sa hangin, paminsan-minsang humahampas sa bakal na pundasyon ng gusale. Ang linya ng kuryente, kapag nahulog yan sa tubig, manginisay tayong lahat dito. Sigaw ni Kapitan Berting. Ang takot sa kanyang boses ay sapat na para magdulot ng panibagong alon ng panunood sa mga tao. Kailangang mapatay ang main switch sa likod ng warehouse, dagdag ng isang mangingisda. Pero kailangang dumaan sa baha at ang haming ito bakali pa rin ang sinumang lalabas. Tumingin ako sa pampang. Doon sa gitna ng nagnangalit na unos nakita ko si Nico. Nakakapit siya sa pintuan ng warehouse pilit na binubuksan ng trangka. Mukha siyang baliw. Ang kanyang mga damit ay punit-punit na at ang kanyang pagsigaw ay nilalamon ng ugong ng hangin. Nico, umalis ka riyan, mamamatay ka! Sigaw ko kahit alam kong hindi niya ako naririnig. Sa loob ng warehouse na yon ay ang mga generator na nagpapatakbo sa cold storage. Kung mamamatay ang kuryente, ang tuniladang isda na huli ng buong kooperatiba na siyang tanging pag-asa nilang mabayaran ng utang na kinontrata ni Miko ay mabubulok sa loob ng ilang oras. Pero kung mananatiling bukas ang kuryente sa gitna ng ganitong baha at sirang pundasyon ang buong lugar ay magiging isang dambuhalang silya elektrika. Kinuha ko ang isang luma at makapal na kapot. Hinawakan ko ang aking tiyan. Anak, magpakatatag ka. Kailangang gawin ito ng nanay. Mara, ano? Gagawin mo. Huwag kang lalabas. Pigil sa akin ni Dr. Elena.
Dok, kung hindi mapapatay ang kuryente, hindi lang ang warehouse ang mawawala. Pati ang buhay ng mga taong narito sa hall nangangganib. Alam niyo ang substandard na trabaho ni Nico. Ang buong istruktura na yan ay konduktor ng kuryente ngayon. Sabi ko nang may determinasyon na hindi ko akalaing meron ako. Kinuha ko ang isang mabigat na palakol na kahoy mula sa emergency kit ng barangay. Hindi para pumatay, kundi para masiguro na mapapatay ko ang switch kung sakaling kinakalawa ito o ayaw bumaba. Lumabas ako ng hall. Ang unang hampas ng hangin ay parang isang malakas na tulak ng higante. Muntit na akong mabuwal pero bumaon ang aking mga paa sa putikan. Ang tubig baha ay nasa itaas na ng aking hita, malamig at malakas ang agos. Bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Pagdating ko sa likurang bahagi ng warehouse, nakita ko si Nico. Naroon din siya sa tapat ng main circuit breaker. Pero imbes na patayin ito, pilit niyang nilalagyan ng harang na plywood ang breaker para hindi mabasa ng ulan. Nico, itigil mo yan, patayin mo ang switch! Sigaw ko habang lumalapit. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, punong-puno ng desperasyon at kabaliwan. Hindi kapag namatay ito, titigil ang mga compressor, mabubulok ang mga isda, mawawalan ng halaga. Ang kontrata ko sa Manila, lahat ng pinaghirapan ko mawawala. Buhay ang nakataya rito, Nico. Ang mga tao sa hall ang tatay mo. Kapag sumabog ang transformer na yan, habang nakababad tayo sa tubig, walang matitira sa atin. Wala akong pakialam. Hindi ako babalik sa pagiging mahirap. Hindi ako magiging amoy isda habang buhay gaya mo. Bulyaw niya. Itinulak niya ako ng tangkaing abutin ng switch. Bumagsak ako sa tubig. Naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking likod pero mas nangingibabaw ang takot ko para sa batang dinadala ko. Mabilis akong tumayo, bitbit ang palakol. Huling pagkakataon na ito, Nico. Patayin mo ang kuryente o ako ang gagawa. Subukan mo, Mara. Subukan mo. At sisiguraduhin kong hindi mo na masisikatan ng araw ang anak mo. Banta niya habang kumuha siya ng isang bakal na tubo mula sa lupa. Tiningnan ko ang asawa ko. Ang lalaking pinangakuan kong mamahalin hanggang sa huling hininga. Ngayon, nakatayo siya sa harap ko. Handa akong saktan para sa mga isdang mabubulok din naman. Sa sandaling yon, ang huling hibla ng pagmamahal ko sa kanya ay tuluyan ng naputol. Patawarin mo ako, Nico? Bulong ko. Pumunot ako ng lakas mula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Imbes na si Nico ang tamaan, iwinasiwas ko ang palakol ng buong lakas sa mismong main lever ng circuit breaker. Sa isang malakas na tunog ng paghihiwalay ng bakal sa bakal, ang lever ay bumagsak. Kasabay nito ang isang malakas na kislap ng kuryente na nagliwanag sa buong paligid, kasunod ang biglang pagbalot ng kabuuang kadiliman. Tumigil ang ugong ng mga generator. Tumigil ang pangarap ni Nico. Hindi wag. Sigaw ni Nico. Napaluhod siya sa baha. Hinahampas ang tubig ng kanyang mga kamay. Ang pera ko. Ang warehouse ko. Mara, winasak mo ang lahat. Iniligtas ko ang buhay mo, Nico. Pero mukhang hindi mo yon mauunawaan dahil ang puso mo ay matagal nang nabulok. Mas mabaho pa sa mga isdang nasa loob niyan. Sabi ko habang nanginginig sa lamig at pagod. Iniwan ko siyang humahagulgol sa gitna ng baha at unos. Nadlakad ako pabalik sa barangay hall, bawat hakbang ay tila paglaya sa isang madilim na bilangguan. Pagpasok ko sa hall, sinalubong ako ng palakpakan at iyak ng mga tao. Ligtas na kami sa panganib ng kuryente. Si Mang Ruben ay lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit, humihiin ng tawad ng walang tigil. Mara, salamat anak. Salamat. Hikbi ng matanda. Naupo ako sa isang sulok, hinahaplos ang aking tiyan. Ang bagyo ay patuloy pa rin sa labas, pero sa loob ko, alam kong ang pinakamalakas na unos ay natapos na. Nawalan kami ng kabuhayan. Nawalan kami ng warehouse, pero nahanap ko ang aking sarili. Napatingin ako sa bintana. Ang warehouse ni Nico ay unti-unti nang nilalamon ng dilim at ng tumataas na tubig. Ang pangarap na itinayo sa kasinungalingan ay hindi kalanman magtataga sa harap ng katotohanan.
Sumikat ang araw sa Barangay Dalisay na parang isang matandang saksi na pagod na sa panunood ng trahedya. Ang dagat na kagabi lang ay tila isang dambuhalang lalamon sa amin na yon ay payapa, na bagamat kulay kape pa rin ng tubig dahil sa dumi at putik. Ang bawat hakbang ko palabas ng barangay hall ay mabigat. Nakita ko ang mga wasak na bangka, ang mga punong niyog na parang mga kalansay na nakaturo sa langit at ang mga bahay na nawalan ng bubong. Pero ang pinakamasakit na tanawin ay ang warehouse. Ang dambuhalang gusali na ipinagmalaki ni Nico ay isa na lamang tumpok ng baluktot na bakal at basag na semento. Doon sa gitna ng guho, nakita ko ang asawa ko. Nakaluhod si Nico sa putikan, yakap ang isang basang-basang karton ng mga dokumento. Ang kanyang mamahaling polo shirt ay punit-punit na at ang kanyang muka ay puno ng gasgas. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata, tanging isang bakante at malamig na titig ang naiwan. Nico, tama na yan. Wala na tayong maisasalbar yan, mahinang sabi ni Mang Ruben habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang anak. Ang aking biyenan ay may benda sa ulupe, lahat ng katotohanang huli na bago niya natanggap. Hindi tayo ang mga files ko, ang bank receipts. Kapag nawala ito, paano ko sasabihin sa Manila na hindi ko kasalanan? Sigaw ni Nico, ang boses ay basag at malapit na sa pagkabaliw. Kasalanan ni Mara, ito siya ang pumatay. Sa kuryente siya ang pumatay sa pangarap natin. Lumapit ako sa kanya, hindi dahil sa awa, kundi dahil kailangan na itong matapos. Ang hangin ay amoy bulok na isda, ang amoy ng kanyang nabigo at mapanghing ambisyon. Ang pangarap mo, Nico, ay itinayo sa buhangin at kasinungalingan. Sabi ko, ang boses ko ay kalmado pero matatag. Kahit hindi ko pinatay ang kuryente, guguho pa rin ang gusaling ito dahil linakaw mo ang budget para sa pundasyon nito. Tingnan mo ang mga mangingisda, Nico. Tignan mo sila. Lumingon si Nico sa paligid. Ang mga mangingisda at ang kanilang mga pamilya ay nakatayo sa dikalayuan. Wala nang galit sa kanilang mga mukha, tanging pandidiri at pagod. Si Kapitan Berting ay may hawak na radyo, nakikipag-ugnayan na sa mga pulis mula sa kabayanan. Biglang isang sasakyan ang huminto sa putikan. Bumaba si Liza. Maputla siya pero may bitbit na isang envelope. Hindi na siya ang babaeng nakita ko sa Tacloba na nagpapakasarap sa aircon. Ngayon mukha siyang isang taong handa nang tanggapin ang bansa ng kanyang mga maling desisyon. Nico, tapos na ang laro, sabi ni Liza, iniabot ang envelope kay Kapitan Berting. Narito ang listahan ng lahat ng bank accounts na ginamit niya, ang mga peking pirma ng kooperatiba at ang patunay na balak niyang itakas ang pera bukas. I'm turning myself in as a witness. Ayoko nang mabuhay sa takot na gawa mo. Napaupo si Nico sa putikan. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mukha. Ang takot ng isang taong wala nang mapagtataguan. Anak? Lumapit si Mang Ruben at hinawakan ang balikat ni Nico. Ibenta ko ang lupang naiwan ng nanay mo sa kabilang baryo. Gagamitin natin yon para mabayaran ang mga loan ng mga kapitbahay natin na ginamit mo. Hindi sapat pero yun lang ang paraan para muli akong makatingin ng diretso sa kanila. Tumingin si Nico sa kanyang ama at pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Sa sandaling iyon, tila naging tao siyang muli, isang taong nakaramdam ng bigat ng kanyang mga nagawa. Mara, ang anak natin, bulong niya. Hinawakan ko ang aking tiyan ng protektado. Ang batang ito ay magkakaroon ng pangalan Nico. Pero sisiguraduhin ko na ang pangalang Abad na dadalhin niya ay hindi magiging kasing kahulugan ng pagtatraidor. Palalakihin ko siya sa katotohanan, hindi sa mga peking pangarap na ibinenta mo. Dumating ang mga pulis. Sa harap ng buong barangay, sa tapat ng gumuhong warehouse at sa tabi ng Esperanza na himalang hindi nawasak ng bagyo, pinalibutan si Nico ng mga posas. Walang lumaban, walang sumigaw. Ang tanging narinig ay ang mahinang iyak ni Mang Ruben habang pinapanood ang kanyang tanging anak na isinasakay sa patrol car.
Bago isara ang pinto ng sasakyan, tumingin si Nico sa akin, isang tingin na humihingi ng tawad. O baka humihingi ng isang pagkakataong hindi na darating. Pero lumingon ako palayo. Tumingin ako sa dagat kung saan ang mga mangingisda ay nagsisimula ng magtulungan para ayusin ang kanilang mga lambat. Mara, tawag ni Aling Tess, inabutan ako ng isang baso ng mainit na kape. Ano nang plano mo, wala na ang bengka? Wala nang warehouse? Ngumiti ako ng bahagya. Damang-dama ang pintig sa aking sinapupunan. Mayroon pa tayong mga kamay, Aling Tess. At mayroon tayong esperansa. Magtatayo tayo ng bago. Maliit, pero atin. Walang sikreto, walang lason. Naintindihan ko na sa wakas. Ang pagprotekta sa pamilya ay hindi nangangahulugan ng pagtatakip sa pagkakamali ng isang mahal sa buhay. Ang tunay na pagmamahal ay ang lakas na itigil ang isang pagkakamali bago ito makasira ng maraming buhay. Ang bagyo ay lumipas na. At sa paglilinis ng aming paligid, sisiguraduhin kong pati ang aming mga puso ay malinis na rin para sa bagong simula. Isang taon na ang lumipas simula ng yanigin ng pinakamalakas na unos ang aming buhay sa Eastern Summer. Ngayon, ang simoy ng hangin ay hindi na nagdadala ng takot, kundi ang amoy ng bagong huling isda at ang malamig na singaw ng yelo. Pero hindi na ito ang yelo mula sa dambuhalang warehouse ni Miko na itinayo sa kasinungalingan. Nakatayo ako sa harap ng isang maliit pero matibay na gusali. Esperanza Community Cold Storage. Simple lang ito, yare, sa mga donasyong materyales at pinagtulong-tulungan ng mga kamay ng mga mangingisda at ng kanilang mga asawa. Dito walang iisang taong nagmamay-ari ng lahat. Bawat mangingisda ay may shares, bawat pamilya ay may boses. Mara, heto na ang mga resibo para sa benta ngayong umaga. Mas mataas ang nakuha nating presyo sa Tacloban dahil nananatiling sariwa ang mga tulingan. Sabi ni Aling Tess na ngayon ay tumatayong treasurer ng aming kooperatiba. Ngumiti ako at kinuha ang logbook. Ang aking mga kamay ay may mga bagong kalyotanda ng isang taon ng puspusang pagtatrabaho para mabayaran ang mga utang na iniwan ni Nico. Sa tulad ni Mang Ruben na tapat na tinupad ang pangakong ibenta ang kanyang lupa, unti-unti naming nga ibalik ang danggal ng aming pamilya. Mula sa loob ng opisina, narinig kong isang mahinang iyak. Mabilis kong ibinaba ang panulat at pumasok sa munting kwarto sa likod. Dung sa isang tiyan na gawa sa makukulay na kumot ay nakahiga ang aking munting anghel. Heto na si Esperanza! Bulong ko habang dahan-dahan siyang kinakarga. Ang aking anak. Pinangalanan ko siyang Esperanza gaya ng bangka ng aking tatay dahil siya ang pag-asa na sumibol mula sa mga guho ng aking nakaraan. Ang kanyang mga mata ay kasing kislap ng dagat sa umaga at ang kanyang maliliit na daliri ay mahigpit na kumakapit sa aking duster, ang parehong duster na suot ko nung hinarap ko ang kanyang ama sa gitna ng baha. Nabalitaan ko na nahatulan na si Miko ng ilang taong pagkakakulong dahil sa estafa at falsification of documents. Si Liza naman ay nakalaya rin matapos ang ilang buwan dahil sa kanyang kooperasyon sa batas at ngayon ay nagtatrabaho na ng marangal sa ibang probinsya. Minsan, nakakatanggap ako ng sulat mula sa kulungan mga pahina ng pagsisisi at pangako mula kay Nico, pero hindi ko binubuksan ang mga ito. Hindi dahil sa galit, kundi dahil alam ko na ang kabanatang yon ng buhay ko ay tuluyan ang natapos sa gitna ng bagyo. Lumabas ako ng kooperatiba, pitpit ang aking anak. Nadatnan ko si Mang Ruben na naglilinis ng bangkang Esperanza sa Pampang. Maayos na ang pintura nito at ang makina ay muling umuugong ng malakas. Mara anak, tignan mo, handa na ang bangka para bukas. Mas marami tayong mahuhuli dahil maganda ang sikat ng araw. Masayang sabi ni Mang Ruben. Tumingin siya sa kanyang apo at ang kanyang mga mata ay nagmingning sa tuwa. Tumingin ako sa malawak na karagatan. Ang dagat na dati ay kinatakutan ko dahil sa tindi ng alon na yon ay naging simbolo na ng aking kalayaan. Natutunan ko na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya katagal makakatiis sa pang-aapi,
kundi sa kung paano niya pipiliing bumangon para sa kanyang sarili at para sa mga taong umaasa sa kanya. Hindi kailangan na malaking warehouse o mamahaling kwintas para maging reyna ng sariling buhay. Sapat na ang katotohanan, ang marangal na trabaho at ang pagmamahal na walang halong lason. Habang hinahaplos ng hangin ang mukha namin ni Esperanza, naramdaman ko ang isang malalim na kapayapaan. Ang bagyo ay tapos na. Ang putik ay natuyo na at sa wakas ang aming buhay ay muling naglalayag sa tamang direksyon. Tunay ngang ang bawat pagsubok ay parang isang malakas na agos ng dagat. Maaaring tangayin nito ang mga bagay na akala natin mahalaga, ngunit sa huli tanging ang mga tunay at matatag lamang ang mananatiling nakatayo sa dalampasigan. Mga mahal kong tagapakinig dito, nagtatapos ang kwento ni Mara. Isang paglalakbay na puno ng sakit, pagtatraydor at muling pagbangon. Marahil ang ilan sa inyo ay nakaranas din ng sariling bagyo sa buhay, mga taong pinagkatiwalaan nyo, ngunit nauwi sa pananakit. Sa pagtatapos ng kwentong ito, sana ay baon nyo ang aral na hindi kailanman nagtatagumpay ang kasinungalingan at ang tunay na kayamanan ay ang kapayapaan ng ating kalooban at ang pagmamahal na itinanim sa katapatan. Naalala ko pa ang bahagi kung saan hinarap ni Mara si Nico sa gitna ng baha at pinatay ang kuryente. Isang napakahirap na desisyon. Hindi ba ang isakripisyo ang lahat ng material na bagay para lamang sa kaligtasan at dignidad? Ang kwentong ito ay hango sa mga karanasan ng ating mga kababayan sa probinsya na pilit na bumabangon mula sa mga hamon ng buhay at pamilya. Isang paalala na tayo bilang mga Pilipino ay kasing tatag na mga puno ng niyog, baluktutin man ng hangin, hinding-hindi mababali. Kayo mga kasama, ano ang gagawin nyo kung kayo ang nasa kalagayan ni Mara? Pipiliin nyo rin bang manindigan? Kahit nang ibig sabihin nito ay ang pagkawala ng lahat ng inyong pinaghirapan? O mas nanaisin nyo bang manahimik para sa panandaliang ginhawa? Ibahagi nyo naman ang inyong mga saloobin sa comment section. Interesado akong malaman kung saang panig ng mundo kayo nakikinig ngayon at kung ano ang naging epekto ng kwentong ito sa inyo. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong maabot at mabigyan ng inspirasyon. Hanggang sa muling pagkakataon mga mahal kong tagapakinig, manatiling matatatag at laging maniwala sa bagong bukas.